Bandang 10:00 ng gabi, noong ika-14 ng Nobyembre taon 2024, isang mapanganib na katahimikan ang bumasag sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Angeles City, Pampanga. Sa isang madilim na sulok ng parking lot ng isang kilalang convenience store, isang tawag ang pumasok sa emergency hotline ng lokal na pulisya. Ang boses sa kabilang linya, nanginginig, nagmamadali at puno ng takot. May nagkakaputukan po dito. May binaril. 2 lalaki po ang nakahantusi sa semento. Hindi nagtagal, rumesponde ang mga otoridad sa lugar na tinukoy ng saksi. Ngunit pagdating ng mga investigador, agad nilang nalaman na hindi ito isang normal na insidente na nakawan o karaniwang krimen sa kalsada. Isang lalaki ang nakahiga sa malamig na semento, duguan, wala ng buhay at tila binawian ng hininga sa loob lang ng ilang segundo. Ang lalaking ito ay si Tirso Mendiola, 35 taong gulang. Ilang metro lang ang layo sa kanya, isa pang lalaki ang nakahandusay. Humihinga pa ito ngunit hirap na hirap. Pilit nilalabanan ang kamatayan habang umaagos ang dugo sa kanyang katawan. Siya ay si Sergeant Arthur Sison, isang 48 taong gulang na aktibong miyembro ng PNP. Sa gitna ng madugong eksenang ito, isang babae ang nakatayo, umiiyak, nanginginig at tila nawawala sa sarili sa matinding shock. Siya ay si Johnny Sison, 32 taong gulang, asawa na sugatang pulis, at ang huling taong nakitang kasama ng 2 lalaki bago umalingaw-ngaw ang mga putok. Habang sinisipat ng mga scene of the crime operatives o SOCO ang paligid, may isang misteryosong bagay ang agad na pumukaw sa kanilang pansin. Iisa lang ang baril na nakalagay sa crime scene at ang mas nakakagulat nang i-verify ang serial number ng 9mm pistol na iyon, lumabas na nakapangalan nito kay Janice. Kaya ang malaking tanong na babagabag sa hustisya, paano naging posible na 2 magkaibang lalaki ang tamaan ng bala gamit ang iisang baril sa iisang gabi at sa iisang pagkakataon? Habang isinasakay si Arthur sa ambulansya at kinakausap si Janice sa tabi ng kalsada, unti-unting lumabas ang mas madilim na katotohanan. Hindi ito basta-basta barilan. Ito ay kwento na matinding selos, pagtataksil, at isang lihim na relasyon na tuluyang sumabog noong gabing iyon. Sino ba talaga ang may hawak ng baril? At sino ang nagsasabi ng katotohanan? Sa likod ng trahedyang ito, may isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa magandang pangarap. Si Sergeant Arthur ay kilalang pulis sa Pampanga. Tahimik, seryoso, disiplinado at dedikado sa serbisyo. Bago niya nakilala si Janice, si Arthur ay naging byudo. Ang kanyang unang asawa ay pumanaw dahil sa karamdaman. At ang kanyang mga anak sa unang asawa ay malalaki na, nakatapos ng pag-aaral at kasalukuyan na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang mga Overseas Filipino Workers o OFW. Dahil nag-iisa sa buhay, muling tumibok ang puso ni Arthur nang makilala niya si Janice. May malaking agwat sa kanilang edad, 16 na taon ang tanda ng pulis sa babae. Si Janice ay isang masigla, maganda at batang guro sa isang pampublikong paaralan sa Angeles City. Para kay Arthur, si Janice ang nagbigay ng kulay sa kanyang malamlam na mundo. Para kay Janice, ang pagiging pulis ni Arthur ay sagisag ng proteksyon at katatagan. Nagpakasal ang dalawa at namuhay na marangya at maayos sa loob ng ilang taon. Ngunit ang akala na marami na perpektong relasyon ay unti-unting gumuho dahil sa hamon ng oras. Dahil sa tungkulin ni Arthur bilang alagad ng batas. Madalas siyang nakatalaga sa mga operasyon. May mga gabing hindi lumalaki ang uwi sa bahay at madalas na walang komunikasyon dahil sa bigat ng trabaho. Sa kabilang banda, si Janice na nasa tugatog ng kanyang kabataan ay nagsimulang makaramdam ng matinding pangungulila. Hindi sa aspeto ng pera o seguridad, kundi sa atensyon, lambing at emosyonal na presensya ng isang asawa. Ang katahimikan ng kanilang tahanan ay naging banta.
hanggang sa pumasok ang isang estranghero na tuluyang bumuwag sa natitirang pundasyon ng kanilang kasal. Sa paaralan kung saan nagtuturo si Janice, madalas maghatid ng mga supply at kagamitan ng isang van driver na si Tirso Mendiola. Si Tirso ay mas bata kay Janice, palangiti, palabiro at may karismang madaling makakuha ng loob ng mga tao. Sa mga unang buwan, ang pakikipag-usap ni Janice kay Tirso ay tila ba normal na palitan ng salita sa pagitan ng guro at driver. Subalit habang lumilipas sa mga linggo, ang simpleng kamustahan ay naging mahabang kwentuhan sa labas ng paaralan. Nakita ni Janice kay Tirso ang mga bagay na matagal nang nawala kay Arthur. Ang pakikinig, ang pagpapatawa, at ang pakiramdam na siya ay pinapahalagahan. Kahit alam ni Janice na siya ay isang may asawa, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Naging malalim at marubdob ang kanilang relasyon. Ngunit hindi tanga si Sergeant Arthur Sison. Bilang isang bihasang investigador ng pulisya, matalas ang kanyang pakiramdam. Napansin niya ang unti-unting paglamig ni Janice. Ang madalas nitong pag-alis ng bahay ng walang malinaw na dahilan at ang mahigpit na paghawak nito sa cellphone na para bang may itinatagong malaking lihim. Ilang beses tinanong ni Arthur ang asawa, "May iba ka na ba?" Ngunit sa bawat pagkakataon, ang sagot ni Janice ay mariing pagtanggi. Sa loob ng 7 buwan, ang kanilang tahanan ay naging impyerno ng hinala at araw-araw na bangayan. Umabot na sa punto na pinag-uusapan na nila ang opisyal na paghihiwalay. Ang hindi alam ni Janice, palihim na siyang iniimbestigahan ng kanyang asawa. Gamit ang kanyang kakayahan bilang pulis, sinundan ni Arthur ang kilos ni Janice. Dito natuklasan ni Arthur ang pinakamasakit na katotohanan sa kanyang buhay. Nakita niya ang kanyang asawa na sumasakay sa van ni Tirso at nag-check-in sa mga murang motel sa labas ng lungsod. Ayon sa kwento ni Arthur sa kanyang malapit na kaibigang pulis, labis ang dusa na kanyang naramdaman habang pinapanood ang pagtataksil ng asawa. Hindi niya ito agad kinumpronta dahil sa takot na baka manaig ang galit at mapatay niya ang dalawa. At umaasa pa rin siya na magbabago si Janice dahil ayaw niyang tumandang mag-isa ngayong nasa ibang bansa na ang lahat ng kanyang anak. Dumating ang gabi ng Nobyembre 14, 2024. Nakatanggap ng mensahe si Janice mula kay Tirso na nag-aanyaya sa kanya na magkita sa parking lot ng isang convenience store sa Angeles City upang pag-usapan ang lumalalang sitwasyon ng kanilang relasyon at ang banta ni Arthur. Umalis si Janice ng bahay bitbit ang kanyang bag, kung saan doon din pala nakatago ang kanyang rehistradong baril para sa sariling proteksyon. Pumasok si Janice sa van ni Tirso. Sa loob ng sasakyan, mabigat ang tensyon. Sinabi ni Janice na mukhang marami nang alam ang kanyang asawa, habang si Tirso naman ay napapagod na sa pagtatago. Pagkatapos ng ilang minutong pag-uusap, lumabas muna si Janice upang bumili ng gamot at inumin sa loob ng convenience store. Habang nasa loob si Janice, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng tindahan. Bumaba si Sergeant Arthur Sison. Blanko ang kanyang muka, ngunit nagpupuyos ang galit sa kanyang dibdib. Pumasok si Arthur sa loob ng tindahan. Inilibot ang paningin, ngunit hindi niya agad napansin ang asawa na nasa dulo ng mga estante. Paglabas niya, lumarang sa kanyang paningin ang nakaparadang van ni Tirso. Nang makita ni Tirso ang pulis, bumaba ito ng sasakyan. Sa unang pagkakataon, nagkaharap ang magkabit at ang legal na asawa. Sa mismong sandaling iyon, lumabas na si Janice mula sa convenience store. Bitbit ang isang maliit na supot. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang magkatapat ang dalawang lalaki. "Bakit kasama mo ang asawa ko?" Malamig na tanong ni Arthur. "Anong gusto mong marinig? Wala kaming ginagawang masama," sagot ni Tirso na may halong yabang at pangiinsulto. Sumiklab ang galit ni Arthur. Binanatan ng mura si Tirso, habang si Janice naman ay pilit pumagitna.
Umiiyak at sumisigaw na umuwi na sila upang iwasan ang madugong wakas. Subalit hinamon pa ni Tirso ang pagkalalaki ng pulis. Nilapitan nito nang halos magdikit ang kanilang mga mukha at binaliwala ang otoridad nito. Nang tumalikod si Janice sa pag-asang susunod ang dalawa, isang mabilis na kaguluhan ang nangyari sa kanyang likod. Nagkasubukan ng lakas sina Arthur at Tirso. May nagbunot ng baril. Ang baril na nakuha mula sa bag ni Janice sa gitna ng komosyon. Nagkaroon ng matinding agawan. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak si Tirso Mendiola sa semento, direktang tinamaan sa ulo at dibdib, naliligo sa sariling dugo at agarang binawian ng buhay. Si Arthur naman ay napasuray-suray, napahawak sa kanyang tiyan na may tama rin ng bala, bago tuluyang bumagsak sa tabi ng sasakyan. Nang dumating ang mga pulis, idineklara si Tirso na dead on the spot, habang si Arthur naman ay isinugod sa intensive care unit ng pinakamalapit na ospital. Sa investigasyon ng mga pulis, ang nag-iisang baril na nakuha sa kalsada ay nakarehistro kay Janice Sison. Dinala si Janice sa interrogation room. Ang kanyang unang salaysay, tumalikod lang siya, narinig ang putok at nakita na lang niyang kapwa nakahandusay ang dalawa. Inamin niya na dahil sa takot, nahawakan niya ang baril matapos ang putukan at itinapon ito sa gitna ng kalsada. Kaya nandoon ang kanyang fingerprints. Ngunit habang sinusuri ng mga eksperto ang ebidensya, lumitaw ang mga malalaking butas. Unang-una, itinanggi ni Janice na may relasyon sila ni Tirso. Ngunit nabuksan ang kanyang cellphone sa pamamagitan ng forensic examination. Tumambad ang libu-libong malalaswang mensahe at mga larawan na nagpapatunay ng kanilang 7 buwang bawal na pag-ibig. Pangalawa, ayon sa resulta ng ballistic autopsy, ang anggulo at distansya ng bala na pumatay kay Tirso ay hindi nanggaling sa isang malapitang agawan o aksidenteng putok o ang accidental discharge. Ang bala ay pinakawalan mula sa distansyang ilang talampakan, isang malinaw na indikasyon na may layuning patayin ng biktima. Bagamat nagnegatibo si Janice sa paraffin test o ang gunshot residue, ipiniliwanag ng mga eksperto na madaling mawala ang pulbura sa kamay depende sa paghuhugas o uri ng balat, habang si Arthur naman na sugatan ay nagpositibo sa pulbura. Nang makalabas ng ospital si Sergeant Arthur Sison, pinili niyang manahimik sa ilalim ng payo ng kanyang abogado. Ngunit ang bigat ng mga ebidensyang nakalap ng pulisya, ang motibo ng selos, ang pagtataksil, ang pagmamay-ari ng baril, at ang testimonya ng mga saksi sa parking lot ay sapat na upang iakyat ang kaso. Hinarap ni Sergeant Arthur Sison ang opisyal na sakdal sa korte. Ang pagtatapos ng paglilitis, napatunayan ng Regional Trial Court ng Angeles City na si Arthur ang may hawak ng baril at may direktang intensyon na wakasan ang buhay ng kalaguyo ng kanyang asawa. Siya ay hinatulan ng korte ng parusang pagkabilanggo na aabot sa 30 taon dahil sa krimen ng pagpatay, isang hatol na tuluyang sumira sa kanyang matagal na karera sa kapulisan. Samantala, si Tirso Mendiola ay namatay na marahas, na naging sanhi ng matinding sipayo sa kanyang naiwan tunay na asawa at nag-iisang anak na umaasa sa kanyang kita bilang driver. Ngunit ano ang nangyari kay Janice Sison, ang babaeng mitya ng buong trahedya? Dahil sa kawalan ng sapat na pisikal na ebidensya na siya mismo ang kumuha ng gatilyo noong gabing iyon, hindi siya nahatulan ng pagkakakulong sa krasong kriminal na pamamaril. Gayunpaman, hindi siya nakaligtas sa hagupit ng totoong hustisya ng batas. Ang Department of Education o ang DepEd at ang Professional Regulation Commission o ang PRC ay naglunsad ng isang malalim na administrative investigation laban sa kanya para sa kasong adultery, immorality at unprofessional conduct. Sa mismong desisyon ng hukom at ng komisyon, inilarawan si Janice bilang isang testigo na walang kredibilidad, pabago-bago ang bersyon ng katotohanan, at lumabag sa sagradong sumpa ng kasal at sa etika ng isang profesional na guro. Dahil dito, opisyal at permanenteng binawi ng pamahalaan ang kanyang lisensya bilang guro. Tinanggal siya sa serbisyo na walang anumang benepisyo at habang buhay ng
Pinagbawalang makatapak sa alinmang paaralan sa Pilipinas upang magturo. Ang kwentong ito ay isang babala, ang apoy ng bawal na relasyon kapag hinaluan ng selos at galit ay walang ibang idudulot kundi ang pagkawasak ng buhay, dangal at kinabukasan. At kung umabot ka man sa dulo ng kwentong ito, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.